So ayan mga ka-farmers, ngayong araw nito mga ka-farmers is dito ako ngayon sa dito sa bahay sa bahay ni Tito dati. Ito yung bahay nila mga ka-farmers dati, pero ngayon is namatay na si Tito, kaya ito na lang yung naiwan. Yung mga atip na yero pinakuha ng mga ka-farmers. Kaya ito na lang yung natira sa sa bahay ni Tito mga ka-farmers. Magkasama sila dati ni Lolo dito. Kaso namatay na si Tito, kaya yun. Ito na lang yung natira. Ginuha na namin si Lolo at si Lolo doon na sa bahay. So ako na yun mga ka-farmers ang nagbabantay kay Lolo. Kasi 87 na si Lolo ko mga ka-farmers. Napatay yung tito ko is 58 years old siya mga ka-farmers. Ayan. So ayan mga ka-farm yung dahilan kung bakit namatay si Tito. Dahil dito sa puno ng niyog na ito mga ka-farmers, dito si Tito nalaglag. Kasi si Tito is isa siyang isang manunuba, mananggiti. Kaya yun, nalaglag siya dito. Kasi dati nung umakyat si Tito noon is kasagsagan ng bagyo. Kaya yun nadula siya dito. Ayan. At namatay siya. Ito yung kanyang pinagkukunan ng yung tawag nila dito, itong kinukuha niya yung niyog, yung tuba. Dito tawag namin sa Iloilo. Ito yung kasi hanap buhay niya. Ginagawa niyang pang-asim ba yung binebenta. Kaya ito yung lugar nila dito. Yan yung mga puno ng kawayan kay Tito yun. Kay Tito at saka kay Lolo tinanim. Pero yung mga ka-farmers, yung ito, yung lupa, hindi po ito pagmamayari ni Tito kasi dito sa sa Iloilo, sa Maasin mga ka-farmers, yung pwede ka magtanim dito. Pero yung lupa is hindi sa'yo. Nasa government po yung lupa dito kasi pag-aari po ito ng gobyerno yung lupa mga ka-farmers. Hindi mo pwedeng kunin. So yung kawayan lang sa'yo, pwede ka magtanim. At pwede ka rin magtanim ng palay. Ito yung dating tinaniman ni Tito ng palay mga ka-farmers. Pero ngayon wala nang nag-aalaga dito. So ito na yung nangyayari. Ayan ginagawa na nilang dito na nila yung kanilang mga kalabaw dito na nila nilalagay. At ito na itong kumakain ng mga damo dito. Hanggat dito pa yan mga ka-farmers. So, yung tinataniman ni Tito ng palay. Ayan. Dito hanggat dito pa yun. Ayan. Dati mga ka-farmers, yung daan is dyan nandyan kaya yung daan. Papunta doon kasi doon may bahay pa yun. Pero kaso mga ka-farmers, dahil daw, ewan ko lang, sabi nila, ng mga tao dito na nakatira, kasi malayo pa doon pa yung sa kabila yung bahay at doon pa yun sa kabila. Yung daan dito, kasi hindi na sila dumadaan dito, natakot sila. Kasi kapag tuwing hapon daw, yung merong daw na parang tao na sumisigaw, na ganyan. So natakot yung yung mga tao dito na dumaan. Kasi natakot sila kasi yung tito ko dyan namatay. So iwan ko lang, kasi yan yung sabi-sabi dito. Siguro kasi doon yung mga yung baka sabihin nagpaparamdam pa daw si Tito. Kasi mga ka-farmers hindi naman, para sa amin hindi kami kasi naniniwala na namatay si Tito. Na nalaglag siya sa puno ng niyog. Kasi mga ka-farmers, meron si Titong dalang yung sanggot yung tawag dito sa amin. Yung kanyang yung kanyang leeg mga ka-farmers is na ng matalim na yun na sanggot, yung kanyang liog na biyak. Kaya paghihinala ng mga tao dito na pinatay si Tito. Pero wala naman kami mga ka-farmers magawa kasi mahirap din kami. Kaya pinapasa Diyos na lang namin mga ka-farmers kasi mahirap din na ipa-autopsy pa si Tito. At saka marami pang pera mga ka-farmers na kasi wala naman kaming pera. So mahirap din kami. Kaya yun na lang mga ka-farmers, pinagsasa Diyos na lang namin yung nangyari kay Tito. Kung pinatay man siya or aksidente yung nangyari. So, bahala na. Merong Diyos na nakakita mga ka-farmers. Kasi yung mga dito, mga magkapitbahay ni Tito dito, nandun pa yan So, nung pumunta dito yung yung tawag dito, yung pamangkin ng nanay ko at pamangkin ng tito ko, doon pa yun wala na yun ang nangyari kay Tito. Na na siya, na yung kanyang lieg ng sangkot. Ang tawag dito sa amin pulo, tawag doon sa Tagalog niya. Sa sangkot ang tawag dito sa amin.
Ayan o yung mga ano, yung mga sa kanilang ano ito, sa kanilang mga kamag-anak, ito yung mga ano, yung mga kalabaw na ito. Ayan. Kasi dati mga ka-farmers, ito is nilalagyan ito ng kambing. Kaso nung wala na si Tito, wala na rin nagme-maintain dito sa lugar na ito. Ayan. So mga ka-farmers, sayang talaga yung lugar na ito mga ka-farmers. Pero wala naman kaming magawa kasi malayo ito. Malayo ito sa amin mga ka-farmers. So yung ako, meron akong trabaho, nagbabantay kay lolo, tsaka nag-aalaga ng mga baboy. So yung stepfa ko mga ka-farmers, is siya rin gumagawa siya ng construction eh. Gumagawa siya ng mga nagko-construct ng mga bahay, ganyan. Siyempre maliit din yung sahod, pero okay lang mga ka-farmers, kahit pa paano nagtutulong-tulungan na rin kami. Pero yung yan lang, yung dati kasi sabi ng mga tao dito is wag daw kaming susuko at ipaglaban namin daw, ipapa-autopsy daw si Tito. Pero yung sagot ko is wala naman akong pera, mahirap naman. Kaya yun na lang mga ka-farmers, kasi meron ding trabaho yung nanay ko. So yung maghiring-hiring ba, yung yung maghiring mga ka-farmers, yung doon ka sa sa attorney magpunta-punta is sa city yun mga ka-farmers. So mahirap kasi nagbabantay ako kay lolo. So minsan antok din ako mga ka-farmers kasi yung dalawa kong kapatid is bata pa sila. So nag-aaral pa sila mga ka-farmers. Yung nanay ko meron din siyang trabaho mga ka-farmers na binabantayan. So ako yung nagbabantay kay lolo ko. Para kahit pa paano mga ka-farmers is hindi din mahihirapan yung nanay ko mga ka-farmers kasi nandyan ako na nagbabantay sa kanya. So ayan mga ka-farmers, hanggat dito na lang ang aking pagbablog. So maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching mga ka-farmers.